Super Up. Binisita nga ni PBBM at ng kanyang anak na si Penny ang warehouse ng DSWD para sa mga relief goods na ipamimigay sa bagyong Krising. At ito nga, talaga namang high-tech na ang pag-repack o pagbabox ng mga relief goods. Alam naman natin kung dati ay napakatagal bago maisilid lahat at mailagay lahat sa supot o plastic pa ang gamit sa mga relief goods, pero ngayon hindi na. Meron ng makinarya na magpapadali sa repack o pagbabalot ng goods sa box. At hindi lang yon, talaga namang in-inspection at sinubaybayan talaga ng ating Pangulo ng Pilipinas at kasama si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at ng iba pang mga opisyalis na narito. At tunay ngang sila ay aliw na aliw ang Pangulo dahil meron ng makabagong makinarya sa pagpaparepack ng mga goods, pagre-repaso, napapadali ang pagbabalot. Ayon nga sa kanya ay talagang ito na yung kauna-unahang makabagong makinarya sa pag-repack ng mga relief goods. At kinumusta niya ang mga volunteers dito. Ayos na ayos, alright na alright, at pakinggan ang kanyang payag. Ito yung mga bagong makinarya na ginagamit natin para mapabilis at mapaganda ang ating pag-repack ng ating relief goods. Kaya kadalasan nakikita lang natin yung kahon-kahon. Ito ngayon yung laman ng mga iba't ibang health kit, sanitary kit, family dress kit, cooking kitchen, lahat. Ito yung binibigay natin para doon sa mga naging biktima pagka nagkabagyo, kahit na anong klaseng disaster. At yung tinesting namin, yun yung balde na merong filter na kahit anong klaseng tubig, huwag lang malat, pero kahit na iba pa sa fresh water, kahit hindi masyado malinis, pwedeng ilagay sa balde, pwedeng inumin, dadaan lang doon sa filter na yon. Ang maganda dito sa bagong makinarya na ginagamit natin, mas mapapabilis at mas mapapaganda ang ating pagpacking ng mga relief goods para ibibigay natin sa ating mga evacuees, para sa mga naging biktima. Ngayon tinatanong ko sa ating kalihim ng DSWD kung handa na tayo sa Krising. Mukha namang ready na tayo. Lahat ng warehouse ng DSWD, lalo na dito sa Luzon, especially up to Northern Luzon, although meron nang humingi ng tulong sa Region 7, mabuti na lang may ganito rin tayo sa Cebu. Ganyan na halos pareho na makinarya at sila ginagawa rin nila. Kaya naka-ready naman tayo sa kung ano pang mangyayari. Sana hindi na lumakas yung bagyo, pero kung sakali ay lalakas pa, naka-ready naman tayo. At ang report ng DSWD sa akin, sa ngayon ang naka-storage sa atin ay 3 milyon na relief goods na pack na pwede natin ibigay. So siguro sapat naman yun kung kahit ano pang nangyari. That is, nung kami ay unang sinimula namin ito, ang naka-reserva lang para sa relief goods 500,000 na packs. Ngayon pinataas namin, naging 1 million, naging 2 billion, ngayon 3 million na. Kaya mabuti naman at kung ano man ang mangyari, may makakatulong tayo sa ating mga kababayan. Sige, maraming salamat. Thank you. At narito din ang pahayag ni ASEC Irene B. Dumlao, spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Pakinggan po natin ang mga detalye ng kanya pong sasabihin. Sinisita nga po ni President Marcos Jr. itong National Resource Operations Center para makita niya personally yung kung isinasagawa natin na production ng mga family food packs na siya namang dinidistribute natin sa mga disaster-affected populations. So dito nakita niya na yung mechanized packing system.
pinakita natin no, na mula doon sa sacks of rice ay babagsak yung kung 6 kilograms doon sa ating vacuum packing machine. Isi-seal po yan and then ilalagay doon sa mga slatted cartons. By the way, meron din tayong machine na magpo-form o magbubuo na noong mga slatted cartons. And from the vacuum pack rice machine, ilalagay doon kung sa ating slatted cartons at iikot siya doon sa conveyor belt na kung saan maglalagay naman yung mga volunteers natin ng mga 10 assorted tin cans. Meron dyan corned beef, merong tuna flakes in oil, and merong sardines. And from that, ilalagay din yung 5 sachets ng chocomold and 5 sachets ng coffee. And then, dadaan po siya doon sa weighing scale na kung saan nga po titiyakin na kumpleto yung laman ng mga family food packs. Yung required weight ay kumpleto. And then from there, dadaan na siya doon sa packing system na kung saan iti-tape na nga po siya noong ating machine and lalagyan na po noong barcode doon sa sticker na nakita nyo po na linagay. Nakalagyan dyan yung date of manufacturing, date of expiry, and kung saan po siya madi-dispatch na rin. So that will be easier for us to track ito pong mga family food packs na i-dispatch po from our production. Ang ating pong National Resource Logistics Management Bureau ay nakapaghanda na ng mahigit 3 million family food packs at ito ay strategically prepositioned across the country. Meron tayo more than 900 ng mga warehouses, close to 1,000 na po iyan ng mga warehouses at naglalaman na po iyan ng ating mga family food packs and non-food items. Again, we have more than 3 million family food packs. More than 300,000 are here at the National Resource Operations Center and the rest nasa iba't ibang region na po namin yan. And then, aside from the family food packs, of course, meron din tayo mga non-food items na nakaka-preposition na rin sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Gayon din, yung ready-to-eat food packs na nailagay na rin sa ating mga warehouses and sa mga major and clinical ports around the country. So actually, before pa man po dumating si Bagyong Krising, ay nakahanda na talaga ang DSWD with the continued production of family food packs. And nagpapatuloy po ito na isasagawa ng ating pong departamento. Kung kaya nga po, handa tayo na tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na maapektuhan nitong si Bagyong Krising. Dahil sa magandang proyektong ito ni PBBA, mapapadali at mapapabilis na ang pag-repack ng mga relief goods upang mapadala sa mga nasalanta o nabibiktima ng bagyo at anumang kalamidad.